Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bago pa dito, I am Dani. And in today's video, I will be sharing to you my experiences during my CFO seminar in Davao City. So kung nandito kayo ngayon sa aking channel dahil gusto niyong malaman kung ano ang mga requirements at documents na kailangan niyong dalhin bago ang seminar, ano ang proseso sa pagkuha ng CFO certificate, kung saan ang location ng CFO office sa Davao City, ano yung mga tinanong sa akin, at saan ako nagstay during my CFO seminar. Kung kayo ay on K1 visa or spousal visa at ano man yung visa na nangangailangan ng CFO certificate, well, this video is for you. Ano ba ang ibig sabihin ng CFO? CFO means Commission on Filipinos Overseas. Bakit ba mahalagang kumuha ng CFO certificate? Ang CFO ay mahalaga para sa mga Filipino na magmamigrate dahil sa mga sumusunod na dahilan. First, orientation and education. Second, protection and advocacy. Third, support network. Fourth, documentation and legal assistance. Fifth, cultural integration. And sixth, financial literacy. Ikukwento ko lang sa inyo guys kung ano yung mga experiences ko during my CFO seminar. I am not an expert or whatever. Ang ibabahagi ko lang sa inyo ngayon guys ay based on my experience. First is, ano yung mga requirements at documents na kailangan bago ang seminar. Ang pinaka-unang requirement guys ay meron ka nito. Yung CFO confirmation letter. Dito sa letter na to, nandito yung mga kailangan mong dalhin if it is applicable for you. For me and my fiancé, we are both single, never been married. So yung hinanap sa akin ng guard ay CFO confirmation letter, photocopies ng aming passport bio page, and then original passport with visa. Then, binigyan niya ako ng priority number at ipinasulat ang aking pangalan doon sa logbook. So, ang lokasyon ng CFO Davao office is nasa 3rd floor Pink Walter Building, Quimpo Boulevard, Icoland, Barangay 76A, Bukana. Ang kanyang landmark ay nasa gitna siya sa Blue Lotus Hotel at Jollibee drive-thru. Tips guys, kailangan dala nyo lahat ng mga kakailanganing documents at requirements bago ang seminar. At pumunta doon sa office ng maaga. Nasa appointment letter na 12 noon to 1:30 p.m. is the registration time. Mangyaring dumating doon sa office bago magsara ang registration counter ng 1:30 p.m. Dahil ang GCP seminar ay magsisimula at exactly 2 p.m. hanggang 4 p.m. Dahil katabi lang ng Blue Lotus Hotel ang CFO building, pumunta ako doon sa office like 12 noon. Hindi pa ako nag-lunch. So, nung dumating ako, pumasok ako sa entrance, and pumunta ako sa 3rd floor. Then, nandoon yung guard. He asked my confirmation letter, photocopies ng passport bio page ko at ng aking fiancé. Then, binigyan niya ako ng priority number at pinalagbook niya ako. And he instructed me to get inside. So, yung mga tao doon guys sa CFO Davao office ay mababait. So, huwag kayong kabahan. So, nung nakapasok na ako sa office, I waited for 5 minutes para mag-register. So, mayroong dalawang counter doon at saka cashier. So, sa counter 1, lalaki yung in charge. Hiningi niya sa akin yung aking original passport with visa. Then, yung confirmation. Ibinigay ko rin yung confirmation letter at photocopies ng passport bio page ko at ng passport bio page ng aking fiancé. Then, tinanong niya ako kung ano yung full name ko, address dito sa Pilipinas, my contact number, my emergency contact numbers dito sa Pilipinas, then full name ng aking fiancé, his address in the US, and then his contact number. Tapos binigyan niya ako ng papel to fill out. Tapos he instructed me to answer only the highlighted questions. Then mayroong blue board doon na pwede kong gamitin sa pagsusulat. Sinabihan niya ako na bawal dalhin ang form sa labas ng office. So, you have to fill it out inside. And then after that, after ko na-fill out, bumalik ako sa kanya, sa counter 1. Then, binirify niya lahat ng aking sagot sa mga questions.
And he instructed me to get in the room para maghintay for my interview. Hindi ko inaasahan guys na meron palang interview. Hindi ko napaghandaan. But since hindi pa ako nag-lunch during that time, humingi ako ng permiso na kung pwede ay bababa muna ako para mag-lunch. Kaya nag-lunch muna ako guys. Then nung bumalik ako, pumasok na ako doon sa room. I waited there for 30 minutes and then tinawag yung pangalan ko, pinapunta ako sa counter 2. So sa counter 2, nandoon si Ma'am Celine, yung kanilang guidance counselor. Nasa kanya na yung aking passport at saka yung mga requirements for CFO seminar. First question is, what made you decide to migrate and marry your fiancé? May mga follow-up questions guys based on my answers. Tulad ng, okay na ba sa'yo na isang beses lang kayong mag-meet in person? Nakausap mo na ba ang family niya online? At nakausap na ba niya yung family mo din online? Then I give her my answers. Siyempre, convincing answers, diba? And then, she said, may I have your photos together? So, binigay ko sa kanya ang photos together namin at isa-isa niyang tinignan yun. Then after that, binalik niya sa akin yung aking passport at pinapasok uli ako doon sa room and sabi niya, get inside, then soon we will have our GCP seminar. So pagpasok ko doon sa room, nandun na yung mga kasama ko na kukuha ng CFO certificate din. While waiting, parang 1 hour yata yung pag-wait namin doon. Pero habang naghintay kami doon, merong TV doon, malaking TV, na pinapaplay yung mga videos kung ano yung gagawin kapag nasa airport ka na, paano i-fill out yung e-travel, at iba pa. Then after that, Ma'am Celine entered the room at nagsimula na siyang pagbigay ng GCP seminar sa amin. Marami akong natutunan doon guys sa seminar. Napakahalaga ng seminar na yun guys dahil na-orient ako kung ano yung dapat gawin, kung ano yung mga dapat gawin kapag nabibiktima tayo ng domestic violence, saan tayo pupunta. So natalakay namin doon yung 5 love language. Tapos, the cause of conflict. Ano yung maaaring cause ng conflict. And then, about yung sa mga human trafficking, mail order spouse or marriage. Tapos, what to do kung mabibiktima ka ng domestic violence, what to do. Saan ka lalapit? Then, ano ang gagawin mo sa sarili mo? So, that's all guys. After the seminar, Ma'am Celine told us na kailangan namin picturean yung QR code dahil doon namin makikita yung link sa evaluation, tungkol sa evaluation form na kailangan namin sagutan bago namin matanggap yung digital CFO certificate. Bago kami lumabas, bayad muna kami ng 30 pesos for documentary stamp and then in-scan ko na din yung QR code at sinagutan ko na yung evaluation form. Then after a minute, natanggap ko na yung aking digital CFO certificate. So kailangan ko yung i-print guys para mayroon akong hard copy na ipakita sa immigration during my departure sa airport. So that's all guys. I hope you learned something at I hope na nakatulong ang video na ito guys. Good luck and God bless sa mga kukuha pa ng CFO. Magiging totoo lang kayo guys sa inyong sarili and be confident. Huwag kayong kabahan. Napakabait ng mga staff doon sa CFO office in Davao. Don't forget to like, subscribe, and comment kung mayroon kayong tanong. And click the notification bell para updated kayo sa aking next video. See you in my next video. Thank you for watching!